I will preach until 3:30. Salamat, Brother Lloyd. And akong nakita atong conference nga you forward to go to the foreign land. I had a bit, Brother Lloyd? Africa. Okay. First time nga nakuyog nako akong tibuok pamilya, my wife, my 3 daughters, and Hannah's husband. Salamat sa Ginoo nga nakakuyog mi tanan karon. Okay, naaba si Joan. Nas Joan? There. So, I hope nga si Joan nahimong panalangin nganhi, no? Then si Carla, where's Carla? Wala pa kabot? Where's Carla? There is Carla. Salamat sa Ginoo nga niya sila. Palihog manindog ta. And let's open our Bible in the book of Matthew. The book of Matthew. The book of Matthew, basahon na to 3:30. Okay. 2. Okay. What is that? 2:40, 2:50? Okay, parehas. Okay. Let's read from verse number 1 up to verse number 4. Okay, ready? Matthew chapter 9, verse 1 to 4. Everybody read with me. Ready, go. And he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer. Thy sins be forgiven thee. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? Let's pray. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong. Gamitan ni Lord nga wala untay kung pwede, Ginoo, dili unta ang akong pangunahuna, labi na akong pagbati, kung dili, Ginoo, ang imo untang putli, pure nga mensahe ang ilang madunggan. Tabuni ko sa imong balahan nga dugo, i-control ko, Holy Spirit, tagay ko kaalam, o ipaabot ka nilang mensahe nga ilang gikinahanglan namo. In Jesus' name I pray. Amen. From this passage of the scriptures, we find from verse number 1 up to verse number 13, 3 things nga atong may sugutan karon. First is Christ's priority, the priority of Christ in helping man. Gusto sa Ginoo nga tabangan ang tao. However, sa pagtabang sa Ginoo, doon na siya ay priority. Priority, ibig sabihin, what should be first? Unsay pinaka-importante. Dili pwede nga in any order. It should be, the first should be the first, the second, and the third. So, Christ's priority, the priority of Christ in helping man. Secondly, we see here the power of Christ to forgive sins. The power of Christ to forgive sins, and not only the power of Christ to forgive sins, but also the power to overcome sin. And then lastly, the privilege of being called to serve the Lord Jesus Christ. First is Christ's priority. What is Christ's priority? In verse number 2. But first, in verse number 1, si Jesus Christ, miadto siya from Nazareth, no, ni adto siya, lakaw siya paingon sa iyang city. What city is this? This his own city. Nag-refer ni sa Capernaum. That's the city of Christ, of the Lord Jesus Christ, sa Capernaum. Sa ato pa, kini nga city, diri nagdako si Ginoong Jesucristo. Wala siya nailhi as Christ. Nailhan siya nga the son of Joseph and the son of Mary, the son of Joseph and Mary, nga karpintero. When Jesus told them that He is their Christ, can you imagine? Ang mga bata nga kadula-dula niya, nagdagko na 33 years old na, yung katalirungan, ang mga balay nga dito ni kuyog siya ni sa iyang papa nga si Joseph, nga sila mo'y nagpanday. Nya karon naa sila sa sinagoga, gibasa ni Jesus ang prophecy mahitungod sa Christ nga moabot and to do some miracles and healing.
And then as he closed the scroll or the book, he said, "Kini nga kasulatan natuman sa inyong atubangan karon." Can you imagine the shock sa mga kababata ni Jesus? O mao na nga nasuko sila. So these people nakailani ni Jesus Christ. Gani, ingon ang Ginoo kamuno ko nakaila pa lang unta mo kay ang ila manggong paggunahuna nga ang Christ nila, the Messiah, would come with earthly glory. Wala nila nasabti nga ang prophecy una is Christ must suffer first before He will be glorified. So materialistic, worldly ang ilang pananaw. And therefore, ang ilang garbo, ang ilang worldliness, nagblinded nila nga dili sila kakita sa kamatuoran. You see, pride is blinding. Ang garbo hilabihan gyud, butaan gyud ka sa garbo nga di jud ka kakita. When pride comes, God is your number one enemy. So He opposes, God resisted the proud. He will oppose directly sa garbuso nga tao. Muna nga, mawadaan jud kag salabutan. Mawadaan kag sentido kumon. Muna nga, mapriso gid ka. Ngano man, ang common sense, mawala nimo kay butaan jud ka sa garbo. Muna nga, He will resist or oppose the proud. So that's the that's the introduction, Capernaum. And Jesus came there to preach, of course, the gospel of the kingdom. And He healed many of those who were sick. But first, we see here the priority. Gusto sa Ginoo nga tabangan ang tao. What's His priority sa pagtabang sa tao? Tanawa, there is verse number 2, we find, and behold, dunay gidala kaniya nga masakiton, sick of the palsy. Kini bang magkurug-kurug ba? O tingali, na-paralyze kini, tungod ngali ni sa taas og kolesterol or high blood. Naghigda na sa bed, pero salamat nga doon na yung mga friends, perhaps neighbors or family, nga nagdala niya nga to kan Jesus. And notice what God said, what Jesus said. Nahibalo si Jesus nga ang tuyo ining mga tawhana is the healing of the body. And right there and then, He could right away, maingon siya, rise up and walk, go to your house. Pwede nga naon sa Ginoo, kaya after all, mauna ang priority sa tao, ang lawas. But notice what Jesus did before He gives the healing. Ingon siya, "Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee." So ang priority sa Ginoo is the soul of man. Ang spiritual aspect sa tao. Kining forgiveness of sin, synonymous kini sa salvation. Kay kung na-forgive na ang imong sala, dili na kasilutan sa kamatayon. Unsa pa may silutan nga gipasaylo ka naman. That's salvation. The forgiveness of sin. That's sa kalag sa tao. Friend, is this your priority sa imong kinabuhi? Mao ba ni ang imong priority sa imong kinabuhi, that your spiritual aspect, your soul? You know, niata sa kalibutan nga, of course, material world. Materialistic ang tao, worldly ang tao. O kung dili ta maglakaw duol sa Ginoo, kung dili ta mamalandong kanunay sa pung sa Dios, dili ta maminaw sa pagwali, ug di ta magampo. Siguro gyud kay ko nga ang atong priority ma-inverted gyud. Ang mahimo na dayon natong priority is the physical, the material, not the spiritual aspect. To the point nga mayong ta, bahala nagmaunsa pa ko, ang importante, makakwarta lang ko, malipay lang ko, ining material nga butang. Friend, if that is now your priority, you are in great danger. Sayon ra kaayo, bikton sa yawa, ang tao nga baliktad na ang iyang priority. Ug mo hinungdan, you will never serve Christ. Dili ka mag-Bible school, bisan kung gitawag ka sa Ginoo. Dili ka maadto sa foreign land, bisan gitawag ka sa Ginoo. Dili ka mag full-time, bisan gitawag ka sa Ginoo. Tungod kay ang imong priority, dili na mao. Ang imong priority, ang kwarta na, ang dungog na, mag-unsa man ko diha, unsa may future. Kaluoy sa akong anak nga nagpastor. Kaluoy sa akong anak nga nag full-time.
Why? Because your priority now is inverted. Dili na mao. Now, let me ask you again. Is this still your priority? The spiritual aspect? Christ's priority to help man is the soul. Kung gusto tang mutabang sa tao, daghan kayo tabangunon ng tao. O ang tao nga wala nakaila sa Ginoo, ang iyag yung kanunay gi-complain ang iyang lawas. Sanina para siyang lawas, pagkaon siyang lawas, tambal siyang lawas, atop para siyang lawas, sakyanan para siyang lawas, para gyud tanan puros material nga butang. But kung gusto gyud ta nga gamiton sa Ginoo nga mutabang sa tao, ang atong priority sama sa priority ni Christ, ang kaluwasan anang tao nga imong gitabangan. Ang kaluwasan, share the gospel. Kag naluoy gyud ko aning tawhana. Naapa ko lang ko'y daghang kwarta no. Ako gina siya himuan og balay. Wala tingali kay daghang kwarta ihimog balay, but you have the Lord Jesus Christ nga pwede nimong i-share og labaw pa sa balay ang iyang madawat ang kaluwasan kung musalig sa ni Jesus Christ. If our priority is the spiritual aspect sa tao, then that will motivate us to draw closer to God. Kaya bisag unsaon ba natog sulwining no? Bisag unsaon natog share sa gospel, kung dili ta gamiton sa Ginoo kay nagbugoy-bugoy ta, wala ta nagpaduol sa Ginoo, di gina maluwas ang tawhana. Muna balik-balik ko natog ingon. Dili ba ang tubag ba nga kung nadawat na mo si Christ, asa naman si Christ karon? Ambot lang. Dili, akinalam mo ingon ka nga, naanas mo kasing-kasing. Mauba, pili na niyang awat-awaton. Kung naanas kasing-kasing, para makapaingon sa awat pa, klaro, dili, siguro naging ka sa langit. Pili niya ng awat-awaton. Pero tama na siyang una-una, wagit sa tinuod na luwas. Nga naman, wala tagamita sa Holy Spirit kay nagbugoy-bugoy ta. If this is our priority, then our priority also in life is to get nearer to the Lord Jesus Christ. Tanawa maigson, kung mabalining atong priority nga atong physical na, dili ang spiritual aspect ang kalag. Pwede man nga ang tao no ayuhon sa Ginoo. God can bring healing to our body and even He can extend our lives to 1,000 years. Wala pa'y tao nakaabot. Si Methuselah 969, 69, no? 969. Pwede nga extend pa sa Ginoo atong kinabuhi niya na. Pero humani ana. Bisan ning ana kataas ang imong kinabuhi unya. Punon pagid sa Ginoo sa kalipay. Punon pagid niya sa material blessing. Unya malipay pagid ka sa material blessing. Sa taas nga kinabuhi puno sa kalipay, but still that life is not eternal. Our lives here has a time to end. Now, kung ang buhaton lang sa Ginoo nga i-bless lang ta niya sa atong panglawas, taas nga kinabuhi, mayong panglawas, malinaw niya pagkahuman, wala din naluwas ang atong kalag, magunsa man na. Wala lang gihapon. Paul said, if only in this world we have hope, then we are men most miserable. Sa ato pa kung ang panalangin sa Ginoo, ihatag niya, diris kalibutan, pero wala ta niya luwasa, ang atong kalag, walay pasaylo nga iyang gihatag. Pero sa mga klase nga panalangin ka na, still, it is nothing. Tanaw ra mga igsoon, ang tao, inigkamatay niya. Can you imagine, inigkamatay ni mo? Natingali no, na-aksidente ka ba? Bangga ka o God forbid no, for example lang ba, napusilan ba ka, na-aksidente, kalit kayo. Wa pa ka nakarealize nga patay na ka. Tingali, pag panahon mo, na-disgrasya man mi. Ang imong una-una nga, na-disgrasya ka mo, buhi pa ka. Pero, pagtanaw ni mo nga, ay, wala ko na unsa, wala mo ko gibati og sakit. Kaya wala na ka masakitan ni mong kalag, anak. Pagtanaw ni mo, matingala ka, ako man itong naghigda, nagkadugo-dugo. Then, you begin to realize that you are now dead. You begin to realize nga patay na ka. Ako'y imo dayong masugdan sa pagunahuna. Ako'y gisalikway raban ako ang kaluwasan.
But it's too late. Ang sunod din mong makita, ang tingog na demonyong magkatawa, i-escort ka paingon sa impyerno. It's too late for you. You will now realize, kuy, patay na ko. Can you imagine ni anak? Kung ikaw sa backslider, unya, kuy, namatay ka skalit, and you realize nga, wala na yung panahon na maghinulsol. Although doon na kay kasiguruhan nga sa langit, but you know nga musulod ka sa langit, nga wala kay reward, ug makauulaw. But it's now too late. My point, mga igsoon mo ni, ang tinuod nga tabang, may tabo lang kung una at imanon sa Diyos ang imong spiritual aspect. Muna'y tuyo nga nung simbahan, nga nung pagwali. Tatibok simana, kapila mo man simbahan. Buntag, Domingo, buntag, hapon, napay young people. Wibis, napa mo, Bernice prayer meeting. Why? Tungod kay God wants to attend the needs of our soul. Ang atong kalag, nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Nagkinahanglan pagbadlong, pagtudlo, pagsaway, pagdasig. Ganun, para sa man eh. Grabe sa mo mga baptist, usangko na mo sa langit, anak. Tungod kay, pirmi mo paminaw sa pulong sa Ginoo. No, my friend. Gusto lang sa Ginoo nga maatiman ang atong kalag. Do you care for your soul? Is this still your priority? Mauna nga ang Kristohanon nga ang iyang priority usab na. Dili na importante niya ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Dili na importante niya ang pagpaminaw sa pagwali. Gani bisag naasa sa simbahan, iyang una-una, wala diha. Nag-shopping. Ang iyang una-una, tuwas English baboy, tuwas labunon. Nga naman, dili na niya priority ang pulong sa Dios. Ug magkadugay, magkalayo ka mo nang matintalan ka, di na ka mo simba. Kawato na dahil nimo ang imong tithes, and why we are giving our tithes and offering? Why? Because our tithes nagpakita na that we honor God. We acknowledge that God owns everything nga niya nato. So much so nga ingon ng Ginoo, kung dili nimo ihatag nimong ikanapulo, unsa maka kawatan kang dako. Tioro nimo na. Taw, kinsa man kun tawo nga ganahan og kawatan? Kung naa kay kauban sa imong balay kawatan, maingon pa nila, may pagmukuyog ka imong silingan wakwakon kaysa kawatan ka. Di ba? And some of you hangtod karon kawatan gihapon. Tioro nimo na. Your church is built up. Your pastor, ang pundasyon siyang kinabuhi is faithfully by the grace of God. He honors God by giving. And I expect, by the grace of God, nga kamong mga membro also would follow the example of the man of God nga gibutang sa Ginoo niyo. What a shame kung naa dinhi nga hangtod karon kawatan lang gihapon. Dili ako nagsultian na ang Biblia. So, that's the priority. Ang spiritual aspect, please, ibalik nga itong priority nga diha kita sa Pangginoo ang atong kalag. And tanawa, niingon ang Bible diri, giingnan niya ang tao, sons, thy sins be forgiven thee. But he said, be of good cheer. What is that? It means be of good cheer means be happy. Tanawara, insya dong pagkalipay dong kang imong sala, gipasaylo na. Wala sa mingon dong pagkalipay kay sukad karon makadagan na kay balik. Makabasketball na ka. Outod paghuman og ayaw sa Ginoo niya, pili na gitsang magdagandagan, maglukso-lukso, ug magbasketball, uon sa ba? Pero ang giingon sa Ginoo, ang ayan niyang kalipayan mauni, kalipay kang imong sala, gipasaylo na. Sa ato pa, kiniding sala, nga gipas-an nimo bugat ni, makaguol ni, sin always bring miseries. Gani, dunay mga balatian na to, nga directly, resulta sa pagpakasala. O bisan pag milagruhan pa kas Ginoo, ayuhon kaniya sa imong balatian karon nga resulta sa sala. Kung wala makuha ang imong pagpakasala, wa mausabi mo kasing-kasing, dili abtan og dugay. Muinom ka gihapon ug mubalik gihapon ang imong ulcer tungod sa tandway. Mubalik gihapon ang imong asma, ang imong TB tungod sa sigarilyo.
Mubalik gihapon ang imong dili katulog. Nganuman kaalauna na tuag gyapon kas nagtan-aw sa Facebook kung unsa ba imong gitan-aw. Nganuman dunay daghang mga balatian nga ang hinungdan ang imong sala. It brings misery, it brings death, it means trouble, and then finally it will bring you to the lake of fire. But blessed be God. Jesus said, "Son, be of good cheer, because you are now forgiven." Wow! You know, kamo nga mga buutan, di gid mo kasabot aning unsa ning kalipay sa taong gipasaylo. Ang taong nagkinabuhi sa lap, feeling niya guilty. Pugat yang kasing-kasing, sipok yang ulo, hugaw yang pananaw siyang kaugalingon, miserable siya, sa asa siya paingon, magsuroy man siya, nindot kayang sakyanan, nato man siya sa hotel nga 5-star road sa panapila pa, star og bulan pa na nga hotel niya, sa mga klase, na siya sa resort nga pagkanindot kayo, mukuyog man siyang Diskaya, mukuyog man siya ni Engineer Alcantara, mukuyog man siya sa nasa. But, kung nakinabuhi sa sala, dili gid siya makatilaw og pure nga katulog og pure nga kalipay. Na kung anang iyang gibati, and then Jesus comes to him, and then he confessed his sin, and then God cleansed him. Ay, ingon si David, blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man, or happy is the man, to whom the Lord will not impute sin. Friends, are you happy this morning? You know, dili kinahanglan nga bag-uta og MUX. Dili kinahanglan nga bag-utag balay to be happy. To be happy is to be forgiven. To be happy is walking with the Lord Jesus Christ. That's the spiritual aspect. That's the priority. Take care of your spiritual aspect. Mga igsuon, ako kuha na, 54 na ko. Manghod kong lauro. I've been in many churches, Baptist churches, since I was 5 years old. And for 32 years, I am pastoring a church. And I observe this sa akong kaugalingon o sa ubang mga Kristohanon. Kung magpalayo gali ka sa Ginoo, kung wala na kay quiet time, wala na kay prayer, wala na kay basa sa Bible, fake na ng imong pagsimba, imong pagkanta fake na, ako'y di gyud ka malipayon sa kinabuhi. If you are not happy this afternoon, maybe you are not yet saved. And if you are truly saved, but you are not happy, Pastor, na magkudagang problema. Nagsulti na ang Biblia nga ang atong problema, ingon sa Corinthians siya, our light affliction, work it for us a benefits. Then ingon siya, it's momentary. And in Christ, nag-ingon, peace I give to you. In the midst of trouble, piding ihatag. I mean, wala dapat makakuha sa atong kalipay o sa atong kalinaw. Basta imo lang yung atimanon ang spiritual aspect nimo. Atimanon lang yun na. Make it your priority. Ayaw, sa grasya sa Ginoo, ayaw mo pailad sa labunon. Ayaw mo pailad sa ubang sa Facebook o sa YouTube nga imong tan-aw. Ayaw pailad ana. Na ay priority. Kay gusto sa Diyos nga tabangan ka. Take care of that spiritual aspect nimo, ang imong kalag. Ang pulong sa Ginoo. Okay? So, mo ba na ang imong priority, mga igsoon? Mo ba na ang imong priority o nalihis na ka? Now, secondly, the power of Christ to forgive sin. Giingnan niya ang tao. Sons, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. And then, in verse number 3, niingon dayon ang mga Pharisees nga nakadungog. Those who do not believe that Jesus is the Christ. Sa kinintawanan, nagbugal-bugal ni. Ano nakaingon man sila nagbugal-bugal? Why do you think? Because they understood that no one has the right to forgive sin except God. They understood that.
And truly, if Christ is not God, tinuod yun, nagbugal-bugal gid siya. But Jesus is God. Therefore, kini nga statement, nagpakita that Jesus is indeed God. Ang Jesus nga atong gituhuan, dili mao ang Jesus sa iglesia ni Manalo. Ang Jesus nga atong gituhuan, dili ang Jesus nga gitudlo sa kinini ang sa Mormons nga igsuon ni Lucifer o tao lamang. Ang Jesus nga atong gituhuan o sa ka-Dios, and therefore He has the power. He is the only person that can forgive sins. Ang pari mingon, ikumpisal imong sala. Mari pas padre nakapangawat ko unsa. Ingon ang pare, sige, sakripisyohin na, napulo ka, mito ako, magimaya ka, kikitsa pa unsa na, sige, mo na, sakripisyo, pagkahuman na, sige, pasaylo na ka. Walay katungod ang tao, nga mo ingon ni ana. Why katungod ang bisan kinsa nga mo pasaylo sa sala? Kung ako nakasala ni Manuel Lauro, din ko ni, pasaylo ako no ha. Kaya nakapangawat ko, pasaylo ako. Ingin siya, sige, pasayloon na ka na ako. Para niya, gipasaylo na ko. Pero ang Ginoo, wa pa ko pasayloa. Panilngan ko sa Ginoo, bisag ang taon, pasaylo na nako, pero dito sab ko nakasala unas tanan sa Dios. Og hangtod nga may ingon ng Dios, gipasaylo ka na, kana nga sala, bayran gid na nimo. So ayo kumpiyansa nga dito ra ka sa tawo nga pasaylo, una dito gid ka mangayog pasaylo sa Dios. And only Jesus Christ can forgive sin. Now, sa may paagi, aron pasayloon tas Ginoo. Maingon la ba ka, Lord, forgive me? Pasaylo na dayon ka? No, dili man ing ana ang giingon sa Bible. The Bible says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. When I come to God and say, Lord, forgive my sin, God would say, where is your sacrifice for your sin? If there is no sacrifice, kung walay duguon nga sakripisyo, walay salang pasayloon. From the very beginning, sa panahon pa ni Adan og ni Eva, gitudloan sila sa Ginoo, when they come to God in worship, ilabi na kung mangayog pasaylo, naagyo sakripisyo. Ang pobre kayo nga tao, magdala og tukmo, aron dunay dugo, aron siya mangayog pasaylo sa Ginoo. And God said, kato nga mga dugo sa una, dili gid ito makalimpyo sa sala. Gihulat sa Ginoo, the sacrifice of God nga iyang gi-provide sa tao, that is the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin, maigsoon, kung ang tao mangayog pasaylo, pero wala misalig ni Jesus Christ, dili gyud mapasaylo. Muni peligro, kaya ang tao nagunahuna nga enough na ang iyang relihiyon. And siya, pasaylo ako Ginoo, pasaylo ako. Buutan bitaw kaayo ko sa among relihiyon. No, my friend. Ginoo, pasaylo ako kay nagbinuutan na ba ako? No, my friend. Unless you trust Christ. Lord, forgive me. Mingon Ginoo, where is the sacrifice? Being simply mingon ka, Lord, I trust your Son, the only sacrifice. And indeed, Jesus Christ is the only Lamb of God that taketh away the sins of the world. Unless you trust Christ, there is no forgiveness of sin. Mo ni ang kuyaw, basin ikaw, nagtuo ka nga ang bunyag o ang bautismo, nakapasaylo sa imong sala. Dili, mga igsuon. Kinahanglan mo salig ka ni Christ. Muna ang sa dili ipabautismuhan, ang insakto nga bautismo katong ni salig sa gyud ni Christ. If you this afternoon, wala ka tinuod ni salig ni Christ aron pasayloon, dili gyud ka mapasaylo. Oh, muna nga, kuy, pagkahadlok gyud kay ni abot sa paghukom, ingon pa nila ang langit panahon sa paghukom usa ka lugar nga puno sa sorpresa. Dunay daghang mga tao nga gi-expect nimo nga malangit pero wala day didto. Dunay mga tao nga unahon nimo di gini malangit pero tuwa day didto. Ngano man, it's not religion, it's not our good works, but the person of the Lord Jesus Christ. Trust Him as your Savior. So, Christ has the power to forgive sin. And He can forgive sin right now, right here. Lord,
Nya mahibalo makagi pasaylo kas Ginoo kay kuy pagkamalinawon gyud sa imong kasing-kasing. Mura gid kag hugaw kayo nga naligo ka. Human imong shower na refresh ka, Lord, salamat Ginoo, nakasala ko, nagbackslide ko sa una sa kasing-kasing sa akong nakita and everything, but Lord, salamat when I confess and I trust you as my Savior. Lord, the blood of Christ can cleanse me from all my sin. Mahibalo ka niya na because spiritually, mabati nimo, you're being refreshed. You're being refreshed. Oh, there is forgiveness in Christ. Come to Him. There is forgiveness in Christ. And not only that Christ can forgive sin through the power of the Holy Spirit, Christ, through His Holy Spirit, can overcome sin. I don't have time to elaborate on this, but please, you can read the book of Romans. In Romans chapter 6, the new life of the believer, new servant, si Christ na. And all ang atong daan nga master nga mao ang sala, it's gone. Ang new master na to, si Jesus Christ na righteousness. That's the new life of the believer. But in chapter 7 sa Romans, is the struggle, the fight against sin. So much so, nga ingon si Paul, nga na ako'y gustong buhaton, nga maayo, di na ako mahimo. Naay, dili na ako gustong buhaton mo, inuoy akong nahimo. O ingon siya nga gusto kong magbinuutan, but the power to do it, asa man, nga di man ako mahimo. Naanay bago nga nature nako, but also there is that struggle, the old sinful nature. Nag-away sila kanunay. And ang ending sa chapter 7, ingon si Paul, who can deliver me from this body of death? Oh, wretched man that I am. The word wretched, it means miserable. I'm so miserable. A Christian who lives in defeat is a miserable Christian. A believer nga napildi sa temptasyon is a miserable believer. He is a child of God, but he is miserable. Nga naman, he's always defeated sa temptation. That's the struggle. Mauna na sa chapter 7. And in chapter 7, you can never find the word Holy Spirit. Not one time. Your victory in chapter 8. In chapter 8, 22 times. In that chapter alone, 22 times, mabasa nimo ang pulong nga Holy Spirit. What does it mean? It simply means, ang kadaugan na to sa struggle sa sala, kaya kinipagig-away na to sa sala, hangtod yun ni mag-rapture. Bisag tigulang na ka, ayag kumpiyansa, maibog ihapong kag babae. Mga bana o mga asawa, ayag kumpiyansa, ang imong bana, sipat gyapon nagdalaga. Ngano man, naapa niya ang sinful nature. Ang hunahuna na, mga tigulang, lawas ay tigulang na. That's the reality. But the victory, naa sa chapter 8, know the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Ang bugtong natong gahom, naa diha. Christ is not only a God that forgives sin, but can also give us power to overcome sin. And lastly, the privilege of being called to serve Christ. Tanawa si Mateo, in chapter 9, human nga giayo sa Ginoo katong maong tao. Ingon dire, chapter 9, verse 9, and Jesus passed from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he said to him, follow me. And he arose and followed him. So kinsa man ni si Mateo? Si Mateo, naabtan sa Ginoo, naadya sa lingkuranan sa pag-issue og resibo. Sa ito pa, publicans ni siya, it simply means a tax collector. Ang tax collector, they were hated sa mga Hudyo for two reasons. Number one, they represent Rome. Kinini ang exploitation sa Rome, no? Ingon nga mokolekta og tax. They represent the oppressive power of the Roman Empire. Suko sila sa tax collector kay representante ni sa Rome nga nag-oppress nila. Ikaduha na suko sila sa tax collector tungod kay naturally kinigid sila corrupt. Way kalainan karon. Corrupt. Naibag-o nga nadakpan no sa mga sa BIR nga
Ang 7 million, gihimo nilang 8 million na lang. Gihimo pag yung 6 million na lang, sir. Gihimo na lang 600 na lang, sir. O gihimo na lang 300 na lang, sir. Pero tagaan minimo, sir, og 200,000. Nadakpan sila. So, sa una na dahil na, mauni na suko ang mga tao sa mga publican. Si Mateo, o usab si Zacchaeus. Kay kung ang imong tax 1,000, himuon nila nga 2,000 or 1,500 ba, ilahan ng 500. Nya wala gyoy kagahom ang tao nga mobalibad. Dili siya pinimingon nga, sir, sayop man tili ni imong kwinta, palihog usban ni kwinta. Mayon si Mateo, walay ni kwinta-kwinta. Di gid sila ka pamalibad. Dili sila kasukol kay kung sabo na daan ang mga sundalo. Ilalom sila sa pangangamahanan sa Roma. Walay klarong explanation. Punsay isulti ni Mateo. Obligado silang muhatag by crook and by hook. So kung kayong mga tao, bunga na, dato ni siya, pero corrupt and like Zacchaeus. He was rich, he has the authority, but he was also miserable. Batanawa ang kaluoy sa Ginoo. It was at this moment that Mateo was collecting taxes that Jesus called him and said, Mateo, stand up, get out there, and follow me. What I see here, my son, is the privilege of being called to serve Christ. What a privilege. Pakita ba nimo ang dakong pribilehiyo nga asa man kagikan nga naapsan sa Ginoo? Ama ka nadakpi sa Ginoo. Naaba ka diha sa balaan nga lugar? Uban nato nasapnan sa Ginoo? Nagkinabuhi ta sa sala. Sama ni Mateo. Ang uban nato nasapnan ti sugalan ba? O asa ba kang dapita? O tingali naaba diri nga nagunahuna lagi kang maghikog, may gali kay na inanuktok. O naana ka sa punto nga makigbug na kasi mo ba ng mga asawa. O naana ka nga sunugo na ni mo yung mga kagalingon tungod kaya wala problema na kayo. But it was in that instant that God in His mercy, you've heard the call of God through the gospel. What a privilege of being called. But you know, ang calling na to duha, o tulo. At least tulo. Number one, you are called to trust Christ. That's salvation. Number two, we are called to live a holy life. And thirdly, we are called to serve the living Christ. Tanawa si Mateo. Asa may palabihon? Mateo was called from collecting taxes as kinini ang representative ni Caesar, from collecting taxes to become a disciple of Christ, to serve Christ rather than to serve Caesar. Asa ba? Pagkadako nga pribilehiyo. Kung si Mateo wala tawag sa Ginoo, asa kas Mateo karon? Tuwa na, 2,000 years na. 2,026 years nang pag-antos sa impyerno. Salamat. Like Paul, like Peter, God called Matthew. You see? Now the Bible says He is also calling us. The Bible says, you see your calling, brethren? Dili tanan ninyo, God, you see your calling? Dili wise men after the flesh, not mighty men, not noble are called. But who are called? Those who are foolish. Katubang giilas, kalibutan nga mga kulang lang gamay. Those who are not nobles, nobody. Dili bright, dili famous, walay pagsalig siyang kagalingon. Kato nga mga tao, mo'y gipalabi sa Ginoo nga iyang gitawag. Are you this morning, nagunahon na ka, you are nobody? Then God is calling you to serve Him. Are you this morning, you're not wise? Wala kay salig sa imong kagalingon? Gitawag ka sa Ginoo. Aron mga lagad niya, aron ipakita sa Ginoo ang iyang gahom sa imong kinabuhi. Aron nga sadeng makita ang mahimo nimo through Christ. Wala gid kay katungod na magpasigarbo, but Christ alone.
What a privilege to being called by God. Ang subo lang pamalandungon, niyatas panahon, labi na sa mga young people, na nakaminusta sa calling sa Ginoo. Para nato, ako'y kung mag-full time ko, kung mag-Bible school ko, kung mga lagad ko sa Ginoo, pagkaluoy sa akong anak. Usabay akong paglaom diya, usabay akong kaugmaon diya, kung mga lagad ko sa Ginoo, nakaminusta. Kaya nagunahuna ta nga ang Dios dili kabalong mo balos. 32 years ago, wala na ko dawata ang offer nga ibalhin ko sa Davao aron nga dito ko magtrabaho. For 7 years, third year college pa ko, nagtrabaho na ko. I paid my own tuition. Yung ko, Lord, pag minyo na ko, mag full time ko. Walay dramatic nga feelings akong nabati. Dili sama ni Pastor nga wala siya katulog og pila ka gabi. Ako wala ko ana nga feeling. Sometimes I wish nga Lord maunta nuging atop to pero dili na mao ang gibuhat sa Ginoo. The only thing na ako nakita ko pagkaluoy sa buluhaton sa Mialin. 20 na katuig wa gi Pastor tarong nangahugno ng simbahan wa pagkaluoy kayo. Wala gi mo ingon nga mag full time ko. Kinsa lang ito muwali dito. Pagkaluoy kayo. Gamay kayo nga simbahan na divide pag yun. Ingo, Lord, ako magpastor, undang ko sa akong trabaho. And I told my wife, she's a dentist. At the time, nag-clinic siya diri sa Tubod o sa Usamis. Ingo, dahil mag full time ko. How about you? Kuyog ba ka na ako? Magigminyo ka na ako, mag full time. And she said yes. Ug pag full time na mo, tinuod gyud, lisod gyud. Pagkalisod kayo. Lisod gyud. Pero ako na lang nakita na ako sa mga pastor nga lisod. Ako na nag-expect nga doon nagkalisod. O for pila ka bulan, siya nagbuhi na ako. Mauaw ko. Kaya siya nagbuhi. Iyang sweldo o iyang kita, nagbuhi na ako. Kanya nabot man tong panahon. Gabasta pastor ka, kinahanglan. Hasta ang imong asawa, wa gay laing trabaho mag full time gyud. Karon lahi na no, pwede naman lahi sa una lahi. Tuhikon ka sa mga pastor kung ang imong asawa nagtrabaho. And so, mato pang pastor Ray, siya nga, paundangan na sa aralin og trabaho. Tagaan ka na kog 4,000 kada bulan. Yang 4,000 kolektahon pag ginako dito ato nga pastor. Usahay, kulangan pag yun. Usahay, 2,000 na lang. Nya, takhan na mig worker ng gibuhi. Kulang gihapon. But I continued. And I said, Lord, tabangi ko Ginoo. Nagpuyo, daghang historyang kalisod. Pero salamat sa Ginoo. Wa ko nagunahuna nga, na ako'y sakyanan, na building, na ilong. Wala ako nagunahuna. Nga ako lang nga, kini, kalisod gini. Pero ang Ginoo, dili gyud mangutang ang Dios. Dili mangutang ang Ginoo. Mobalos gyud ang Dios. Sweldoan gigas Ginoo. Magkita mi sa akong classmate. Atong Friday, nakita mi sa akong classmate, BS Biology, pareha mi sa college, graduate naming duha. Na siya nagtrabaho sa Capitol. Unya, kanang di pa siya regular. Hello, maday ka diri. Sa trabaho. Na ako sa kuan kanang department sa tourism. Nakabalo ko, di pa siya regular. Isa ikaw, makadirin ko. Gingnan gan ako nga, nianhi ko kay gikuyog na akong mga estudyante. Na siya, saan na siya? Na ako iskulahan, ako ning mga estudyante. Sa ako, yawa din ni mo. Ang tuyo na ako ato, dili aron na ma-impression ako, aron makita niya nga, dili di ay makaluluoy ang magpastor. Kay usaman to siya nga, na ako istorya. Pero ang punto na ako, it's a privilege to be called by God. Sana matanaw niyo, pribilehiyo din ni Pastor. Yes, it's a privilege. Manindog ta? Let's pray. Lord, salamat kayo Ginoo. Salamat kayo Lord. The priority, that's our spiritual aspect. Number 2, the power of Christ. And number 3, the privilege of serving Christ. I wonder, Lord, if your people still has this priority. Gi-prioritize ba gihapon nila
ang spiritual aspect. I wonder, Lord, if they are living in sin. And if so, God help us. There is forgiveness in Christ. And lastly, Lord, sana makita na mo, we are not after money. We need money. Pero salamat, Ginoo, nga ang pagpangalaga day kanimo. Kung asa man may nga field, kung asa man may nga buluhaton nga nangalagad. What is important? Na among isipon na ang pagpangalagad nimo is a privilege indeed. It's a privilege. Like Matthew, it's a privilege to serve the king than to serve Caesar. I wonder kung mao ba ni ang naagihapon sa kasing-kasing sa imong katawan. I pray, Lord, ikaw nakakita. And may your blessing be upon them. And may you talk to us. In Jesus' name I pray. Amen.